Amen po. Amen. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Una, salamat po sa pribilehiyo na muli Bigyan mo sa pulpit. pag-aaral tayo ng Word of God. Then, mga kapatid, tayo po tayo. Then, saan natin po ang ating mga Biblia sa Book of John, chapter 14. John po, Book of John, chapter 14. Amen. Isang verse lang. Verse 27. Yes. 14:27. Diyan na po ba ang lahat? Sabay po tayo magbasa. John chapter 14, verse 27. Ready, go. Peace I leave with you, my peace give I unto you. Not as the world giveth, give I to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Tayo po yung manalangin. Amen. Pagpalang Diyos, muli kami nagpasalamat Panginoon sa pagkakulit. Tinipon niyo po kami, Lord God, sa bahay sambahan. Sabi kami, Lord, ganitong mga pagtitipon, Lord, hinahanap niyo po sa inyong mga anak. At salamat po, Lord, sa mga nadrito ngayon. Salamat sa oras at panahon. Batid namin, Lord, ang isang mabuting steward sa oras at panahon na binigyan niyo po, Lord. Ay ito po, siya po. Gagamitin niya, Lord God, para po sa inyong gawain. Lord, salamat. Then, muli, ang pag-aaral, Lord, ang inyong salita, umaasa nawa, ang inyong wisdom, mararamdaman po namin, Lord God, nawa, ito po ang pagbukas ng aming mga simple understanding, Lord, na hindi po namin lubos na abot ang inyong hiwaga, Lord God. Kami, kayo noon, magitan po ng inyong banal na Espiritu, siya po kikilos sa amin, at alam namin na ito po aming maunawaan at maintindihan. Kaya Lord, sa aming pagpatuloy, tulungan niyo po kami, nawa, biyayang hatid ng mensahe nito, maging pagpapala po sa amin na inyong mga anak, Lord God. Nawa, ito po ang may pataas, lugod sa aming kalagitnaan, again, Lord God. Power niyo po ako, hindi ko lang inyong abang lingkod, Lord, na magpahali po lamang sa Lord, ito po ang ating may taas, kami po ang may baba, Lord God. Alam ko po, ako po yung mahina, nalubos ng maasa lang po sa inyong biyaya, Lord God. Hindi ko po ito kaya, ngunit ikaw po ito, isang Diyos na magbibigay sa akin, Lord, ng bagong wisdom. Kaya Lord, salamat po sa inyo, din mga kapatiran na maaaring makakahabol, umasa na sana makarating sila sa tamang oras. Din sa mga kapatiran na nandito, maulong niyo rin po sila, sana po biyaya ng salita na mahasik sa kanilang mga puso sa oras na ito, Lord. Kayong pagpapala, nawa, ito ay tubo, tumumo. Ano pa, ito'y maging maliging isang punong kahoy na maaaring dapuan din po, Lord, na mga kaluluwang wala pa sa inyo, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming mga samot dalangin na hinihingi sa matamis na pangalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen and amen. Ito po yung makaupo na. Kaya dito po sa ating pag-aaral po, itong verse na ibahagi ko po ngayon, ito po yung peace I live with you, I peace give unto you. Sabi dito, not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Pinamagatan ko po siya, the promise of true peace before Jesus' death. Dito po, na alam po natin na ang tunay na kapayapaan ay wala po sa sanlibutan ito. At ito po ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Kristo. Amen? Yeah, the promise of true peace before Jesus' death. Wala pong taong hindi naghahangad ng tunay na kapayapaan. Tama po? Ano man ang estado ng kanyang buhay, lahat po hinahanap po ang tunay na kapayapaan. Pero hindi po yung ganun kadali na matatagpuan. Amen? May mga taong hinahanap ito sa pamamagitan ng kanilang pira, sa sanlibutan,
sa impluensya, then maging mga sa kaibigan. Pero malinaw po ang sabi ng ating verse na pag-aaralan na ang kapayapaan ay iniwan niya sa kanyang mga disipulo. Kaya dito mga kapatid, makita natin dito. Ang tanong, yung kapayapaan ba na mayroon tayo, sapat na pang-habang buhay, na kapayapaan o pansamantala lang? Kaya mga kapatid, ang context po kasi ng talata ng ating pag-aaralan mga kapatid, ito po yung tanpo na kung saan nakikipag-usap po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Sa layuning, bigyan sila ng pag-asa, bigyan sila ng lakas na loob sa nalalapit niyang kamatayan. Dahil marahil sa mga panahon na mawala siya, mararanasan nila, maramdaman nila ang iba yung kalungkutan. Kaya dito mga kapatid, sa buong chapter po na ito, chapter 14, makita po natin dito yung tatlong conversation po. Una, kausap po dito ang ating Panginoong Jesucristo, si Thomas, na kung makita natin sa verse 5, then verse 6, na kung saan, yan po yung conversation nila. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, that road, and the life. No man cometh to the Father, but by me. Kasi ito kasi mga kapatid, ayun po na ating Panginoong Jesucristo, palakasin, bigyang katatagan ang kaniyang mga disipulo nga. Kaya dito, kung makita natin dito sa verse 1 hanggang verse 4, yan po yung mga binanggit ng ating Panginoong Jesucristo upang sila po ay magkakaroon po ng katatagan. Sabi dito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if we are not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye now, and the way ye know. Kaya dito mga kapatid, yan po yung mga word of promise, na word of comfort na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, na maaaring sa panahon din po natin ngayon. Ito po yung mga word of comfort din na maaari nating panghahawakan. Sapagkat ang mga disipulo po, sila po ay mga mananampalataya din. Tayo din naman, mga mananampalataya. Kaya sa ating panahon po ngayon, maaari po natin din itong panghahawakan. Ikalawang conversation po, makita po natin dito si Philip na nagtanong sa verse 8, then hanggang 9. Philip said unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet that thou not known me, Philip? He that hath seen me, hath seen the Father. And how seest thou? Then shew us the Father. Mga kapatid, bahagi din po ito mga kapatid sa mga word of comfort ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, na maaari din naman pong panghawakan din natin sa panahon natin ngayon. Na sa mga panahong nakaranas tayo ng mga iba yung kalungkutan, tandaan po natin na ang Panginoon, ang Diyos Ama po, ay nananahan po sa atin. Kumbaga, nakikita natin na kung paano po siya kumilos kung magitan ng banal na espiritu. Kaya dito mga kapatid, yung mga dalawang conversation na yan, hindi po yan yung ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan po natin dito, ito po yung question ni Judas na sinasabi po sa verse 22, 23 at dito po tayo mag-aaral. Sabi dito sa 22 and 23, Judas said unto him, not Iscariot. Hindi po ito si Iscariot, ibig sabihin si Thaddeus ito, sapagkat dalawa lang po ang Judas na disipulo po ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin si Judas Thaddeus ito. Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, If a man love me,
He will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Mga kapatid, yan po kasi yung tagpo mga kapatid na masasabi natin na pinapalakas ng Panginoong Jesucristo pareho ang kanilang mga kalooban. Kaya dyan po, kasama na rin po dyan mga kapatid, kung mapansin po natin sa verse 16, ipinapakilala din niya ang Holy Spirit na siyang magbigay ng comfort, na siyang iiwan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-alis, na siya din naman pong iniwan sa panahon din po natin ngayon, ang Holy Spirit, na makita po natin sa verse 16. Ye have not chosen me, sabi dito, but I have chosen you. 16 ba? 26 pala, mga kapatid. Verse 26, ang sabi dito, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Kaya mga kapatid, yan po yung kinaka-context ng ating pag-aaral. Kaya tinapos niya ang usapan sa kabuuan ng kanyang habilin, sa pagpapalakas ng kalooban ng kanyang mga disipulo. Ito na po yung sa verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya dito mga kapatid, sa kabuuan po ng kanyang pangako, binanggit niya ang mga talatang iyan na kung saan ang kapayapaan iiwan niya sa kanyang mga disipulo. Ang kapayapaan, napakahirap po siyang matatagpuan. Tama? Sabi ko sa inyo kanina, maraming mga tao na hinahanap ito sa sanlibutan. Gamit ang kanilang pera, gamit ang kanilang kayamanan, impluensya. Tama? Pero hindi po yan ganun kadaling matatagpuan. Kaya ngayon mga kapatid, kung paanong si Kristo, ulitin ko, promise that peace to His disciples, tayo din naman, may kapayapaang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, in times of trouble, kanino ka humuhugot ng kapayapaan? Sa pangako ba ng Panginoon o sa alok sa iyo ng sanlibutan ito? Amen? At dito, paano mo ilalarawan ang kapayapaan na iniwan sa iyo ng Panginoon bilang kanyang tapat na tagasunod? Sa atin din naman bilang mga Kristiyano, batid po natin, tapat tayo. Pero paano natin ilalarawan yung kapayapaan na mayroon tayo? Ito po yung ating pag-aralan. Unang punto, Christ's peace, give it is eternal. Eternal ang kapayapaang iniwan sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Pero bakit maraming mga Kristiyano nalulungkot, nagmumukmok, na para bagang napakalaki ng pagkatalo? Tandaan po natin mga kapatid, may Kristo po tayo sa ating buhay na dapat makikita sa atin, magmamanifest sa atin yung kapayapaan na yan. Amen? Christ's peace give it is eternal. Sabi sa atin ng verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you. Ito ang pangakong nagpapakita ng permanent spiritual inheritance. Meaning mga kapatid, it is not temporary blessing. Bakit po? Because He that giveth is eternal God. Hindi po ito nagtatapos lang sa kanyang mga disipulo, hanggang sa panahon natin ngayon, sapagkat siya po ay eternal God. Yung kapayapaan na yan, hindi po siya hanggang doon na lang.
Maraming mga tao, mga kapatid, na aalis na sa sanlibutan, di ba? Mamamatay na, mamamayapa na. Pero, ano ang ginagawa kadalasan? Nag-iwan ba sila ng kapayapaan? Marahil nagkagulo pa. Di ba? Kung paano hatiin ang kayamanan, property, mga anak nag-aagawan, nagpapatayan. Pero kakaiba ang paglisa ng Panginoon. Kakaiba ang kamatayan ng ating Panginoon. Iniwan niya kapayapaan. Amen? Hindi material na bagay, hindi pera, hindi kayamanan, hindi galing sa sanlibutan, kundi galing sa Ama. Makita natin dito, mga kapatid, yung pangako na yan, hindi po nagtatapos sa kanyang mga disipulo. Tandaan po natin yan. Bakit po? Siya na nangako ay, ulitin natin, eternal God. Ang sabi sa atin ng John chapter 1 verse 1, di ba? In the beginning was the Word was God, the Word was God, and the Word with God, and the Word was God. Malinaw po doon na siya po ay Diyos na nangako sa atin ng kapayapaan at kailanman hanggang ngayon. Yan pa rin po yung kapayapaan na yan. Kaya bakit ba tayo nagdududa sa ating sarili? Bilang mga taong ligtas, dapat makita sa atin yung kasiyahan. Amen? Masaya tayong naging halubilo sa mga kapatiran. Hindi tayo dapat malungkot. Wala po dapat tayong hinanakit sa isa't isa. Amen? Dapat makita natin na bilang Kristiyano, bilang church, bahagi po tayo sa katawan ni Kristo. Si Kristo po ang head of the church. Na marahil, kung may masakit man na bahagi sa ating katawan, kapatid, tandaan po natin, lahat po tayo naapektahan. Hindi po iisa lang ang nasasaktan. Kaya sana naman, kung ano man ang ating mga nararanasan, isang tabi natin. Sapagkat siya na nangako ay eternal God, kaya yung kapayapaan na yan, nasa ating mga puso. It is not limited. Sabi ko sa inyo kanina, hindi naman po ay pangako sa atin ngayon na dapat nating panghawakan. Hebrews 13:8, anong sabi? Jesus Christ, the same, yesterday, today, and tomorrow. Hindi po nagbabago, mga kapatid. He is unchanging God. Sana, makikita natin, mga kapatid. Kaya, dito mga kapatid, Christ's peace given is eternal. The context of His assurance, mga kapatid, makita natin sa verse 1 na nabasa natin kanina. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisimpalataya kayo sa Diyos, magsisimpalataya naman kayo sa akin. Mga kapatid, may Kristo tayong pinanampalatayanan. Dapat makikita sa atin yung kasiyahan sapagkat may Kristo tayo. Na kaya lang naman tayo nalulungkot, kaya tayo nagkaroon ng problema kasi iniisip natin yung kawalan. Diba? Wala pong kawalan. Sapagkat Christ is enough for us. Ano man ang mga problemang darating, mga kapatid, nandyan yung kapayapaan sapagkat si Kristo ay sapat sa ating buhay. Isipin natin, yung kanilang pag-uusap na ito, mga kapatid, sila ay nasa upper room, isang tahimik na lugar, ngunit puno ng tensyon. Dahil nga ang ating Panginoong Kristo, alam niyang malapit na siyang ipako sa krus. At marahil ang mga disipulo, nagugulumihanan, natatakot. Diba? Kaya iniwan niya sila ng kapayapaan. Kung maalala po natin, yan po yung dahilan kung bakit pinalakas ng Panginoong Kristo ang kanyang mga disipulo. Kung maalala natin sila Peter, di ba? Anong nangyari sa kanila?
Nung nawalan sila ng pag-asa sa pagkawala ng Panginoong Jesucristo, akala nila hindi muling nabuhay. Anong nangyari sa kanila? Bumalik sila sa dati nilang comfort zone, ang sanlibutan. Amen? Bumalik sila sa pangingisda. Di ba? Pumunta sila. They went on fishing but caught nothing. Na ang pinapakita doon, mga kapatid, kapag tayo ay humiwalay sa kalooban ng Panginoon, mabibigo at mabibigo po tayo. Amen? Kaya dito, mga kapatid, sapat na kung na si Kristo sa atin. Wala po tayo dapat alalahanin o isipin man na siyang maaring magpapabigat sa ating kalooban. Kaya dito, mga kapatid, alam ni Jesus na ang kanyang oras ay malapit na marahil mababalisa ang kanyang mga disipulo. Kaya dito na inilahad ang katiyakang sagot na magbibigay sa kanila ng pag-asa. Sabi sa atin, letter B, the guarantee of His promise. Sa verse 2 hanggang 4, anong sabi dito? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagayan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagayan, muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroon, ay nalaman ninyo ang daan. Ano po ang pinapakita dyan, mga kapatid? Ipinapakita dyan ang ating kaligtasan, mga kapatid. Malinaw ang sinasabi, kung saan ako naroon, kayo ay dumuon. Ibig sabihin, mga ligtas ang mga tinutukoy dyan. Mga kapatid, kung talagang tayo ay ligtas na, hindi dapat natin mararanasan yung kalungkutan, yung kawalan, na parang bagang ang laki-laki ng problema natin. Amen? The guarantee of His promise. Yung the word dyan, mga kapatid, na I go to prepare a place for you, mga kapatid, it means that His departure is not abandonment, amen? But assignment, mga kapatid. Assignment. In other words, hindi siya aalis upang iwanan sila. Ganon din naman tayo, kundi upang ipaghanda tayo ng eternal place of dwelling, mga kapatid. Paroroon ng ating Panginoong Jesucristo, napakasarap pakinggan bilang ligtas. Di ba? Hindi siya umalis para iwanan tayo. Kung hindi, kumaroon siya para ipaghanda tayo ng matitirahan. Purihin ang Panginoon. Na para baga, mga kapatid, na parang isang ama sa isang tahanan, di ba? Na pansamantalang aalis para ayusin ang tahanang titirahan ng kaniyang mga anak. Hindi siya nawala. Kundi siya po ay naghahanda. Kaya panghawakan po natin yan, mga kapatid. Ganon din si Kristo. His departure is guarantee of His coming, upang tayo ay kukunin at dalhin sa tahanang iyon. Amen? Kaya, mga kapatid, Christ's peace given is eternal. Number 2 points. World's peace given is temporal. Kanina, eternal. Ngayon, sa world peace given is temporal. Ang sabi sa atin ng verse 27b, not as the world give it, give I unto you, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, this world also, mga kapatid, nag-u-offer din ng kapayapaan. Ngunit, temporary peace. Amen? Pansamantalang kapayapaan, sapagkat ito ay, nakabatay sa kondisyon na maaaring
Pera, di ba? Kapag may pera ka ba, doon ka lang maging masaya? Kapag may pera ka, mapayapa ka lang, pero kung wala ka ng pera, hindi, masabi natin, hindi katulad ng kapayapaang ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Ang kapayapaang binigay ng Jesucristo, hindi siya nakabase sa kondisyon. Amen? Dapat ganyan tayo. Hindi nakabase sa kondisyon yung kapayapaan na mayroon. Pero bakit nalulungkot ka? Bakit parang talunan ka? Nakabase ba sa sanlibutan? Nakabase ba sa pera? Kondisyon na maaring dahil sa pera. Kalusugan, di ba? Pag malusog ka lang ba, saka ka maging masaya? Although, malungkot ka naman talaga pagka may karamdaman ka. Pero, hindi dapat yan. Hindi dapat tayong madadaig sa mga ganyan. Bakit? May Kristo tayo, mga kapatid. May pangako si Jesus sa atin. Napakaganda ng pangako niya. Relasyon. Diba? Pera, kalusugan, relasyon. Kapag ang tatlong ayan, gumagana sa buhay mo, doon ka lang ba masaya? Habang ang kapayapaan ni Kristo, ulitin ko mga kapatid, hindi siya nakabase sa kalalagayan. Meaning sa mundong ito, may kapayapaan sa oras ng, ng kasaganaan. Diba? Kapag masagana ka lang ba maging payapa, masaya? Pero sa panahon na kawalan, hindi ba? Parang nakasumangot ka na? Mga kapatid, hindi naman po tayo kaagad siguro namamatay kapag hindi tayo nakakain ng isang linggo. Tagal din naman masyado rin, Siguro patay na rin. Mga kapatid, tandaan po natin, na si Kristo, enough na sa ating buhay. Kaya dito, mga kapatid, that's the reason why na sinabi niya, not as the world give it, ang sabi dito. Hindi katulad ng ibinigay ng sanlibutan ang kayang ibigay ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, this world give peace also depending on condition, while Christ peace nakabatay sa relasyon, hindi sa kondisyon. Diba? Kung may relasyon ka sa Panginoon, napakamahalaga. Alagaan natin yan. Diba? Kapag ang isang mag-asawa sa loob ng tahanan, kapag maganda yung relasyon nila, napakasaya nila, diba? Diba? Sa loob ng tahanan, sa loob ng church, kung maganda ang relasyon natin, dapat masaya tayong lahat, diba? Nagkakantahan tayo, nag-uusap, nagpapalagayan ng loob, nagsusumbungan sa mga problema. Dapat ganyan tayo. Hindi tayo naglilihim. Di ba? Yeah, the peace of the world is depending on condition, while Christ's peace is depending on relasyon. Dapat yung relasyon natin sa Panginoon, dapat intact yan. Dahil ang relasyon natin sa Panginoon intact din ang relasyon natin sa mga kapatiran sa gawain. Amen? Kaya dito mga kapatid, bakit temporary peace lang ang kanyang ibigay ng sanlibutan? Bakit yun lang ang kakayahan ng sanlibutan? Letter E, it depends on material, not spiritual. Amen? Sa verse 26, malinaw po dyan, yung nabasa natin kanina. Di ba? Datapot ang mga aliw. Sabi dito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, sabi diyan, He shall teach you all things,
and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Malinaw mga kapatid, ang kapayapaan na hatid ng banal na Espiritu. Malinaw na si Jesus, sinabi ni Jesus, o nilinaw ni Jesus, na ang tungkol sa Comforter, the Holy Spirit, that the Father sent, ang sabi dito, upang magturo at magpapaalala sa mga salita niya. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay para siyang parang vitamin dapat yan na maituturing, di ba? Kapag nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, lumalakas tayo. Di ba? Bakit ganito tayo? Hindi nakikita sa mga buhay natin kung ano ang hatid ng salita ng Diyos sa ating buhay. Malinaw dyan. Ibig sabihin mga kapatid, true peace is not obtained through worldly things, kundi sa presensya ng banal na Espiritu. Kaya nga hindi kayang ibigay ng sanlibutan yan. Kasi ang Holy Spirit ay opposite po yan sa sanlibutan Magkalaban po yan Di ba? The world peace is situational. But Christ's peace is spiritual. Kumbaga, mapayapa lang kapag maayos ang kabuhayan. Ganyan ang sanlibutan Pero bakit doon tayo uhugot ng kapayapaan? Batin naman natin na pansamantala lang yan. Ang tunay na kapayapaan nasa Panginoon. Di ba? Lagi nating katandaan mga kapatid na kapag ang kapayapaan ay yung nakaangkla sa mga bagay ng mundo ay mabilis pong mawawala. Amen? Ngunit kung ito'y nakaugat sa Espiritu, ano mangyayari? Mananatili ito anumang sitwasyon ng mundo. Letter B, it is proven in the day of Pentecost. Mga kapatid, napapatunayan yan sa araw ng Pentecost, di ba? Ang sabi dito sa verse 16 and 17, anong sabi dito? And I will be the Father, and there shall go another Comforter, that He may abide with you forever. Sabi dito, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it said him not, and neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Kung isalin natin yung verse 18, I will not leave you comfortless. Ang sabi dito, I will come to you. Magda natin dyan mga kapatid, yung verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Na parang bagang may third person na parang tinutukoy ang Panginoong Jesucristo. Yan po yan ay walang iba po ang banal na Espiritu. At napatunayan po yan sa araw ng Pentecost. Diba sa Acts chapter 2, kung maalala natin, malinaw ang sabi dyan, He said, I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, even the Spirit of truth. Pero kung mapansin natin mga kapatid, dito sa verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Kung talagang lininawin natin, parang nalilito tayo, di ba? Na parang bagang may dalawang persona. Verse 18. Kasi, makita natin dyan na, after the promise of another Comforter, kaagad niyang sinundan ng isa pang salita, I will come to you. Parang
paano natin unawain yan? Na para bagang, although may tinuturing siyang isang persona, pero hindi naman maaari na dalawa. I will come to you. Ang ipinapakita lamang po dito mga kapatid, na although parang nalilito tayo, dahil parang lumalabas nga na dalawang persona, pero ang tinutukoy na sinasabi diyan, but the truth, yung the truth of the matter, isa lang ang pinupunto ni Jesus. Ibig sabihin, ang pagdating ng Espiritu ay ang patuloy na presensya ni Kristo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen? Yan po yung pinupunto diyan. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, bakit ko nasasabi? Sapagkat hindi na sinasabing, they will come, kundi I will come. Diba? At yan nga po ay naganap sa Book of Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4. Basahin nga natin, Acts chapter 2, verse 1 and 4. Now, when the day of Pentecost was fully come, sabi nito, they were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Ang sabi na, and it will fill all the house where they were sitting. And there happened unto them cloven tongue like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, and the Spirit gave them utterance. Mga kapatid, makita natin dyan, yung the day of Pentecost, tinutukoy po ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Holy Spirit na binanggit niya dito sa chapter 14 na pinag-aralan natin ngayon, naganap po yan sa Acts chapter 2. Sa chapter 14, promise niya yan sa kanyang mga disipulo na huwag kayong mag-alala kasi aalis ako, pero may ipapadala ang Ama na para sa inyo, which is the Holy Ghost, the Holy Spirit, the Comforter. At iyan nga yung sa Acts chapter 2. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon mga kapatid, maaari din man nating panghawakan yan. Hindi ba? Na minsan, sa buhay natin, totoo, hindi maiwasan malungkot. Okay na naman malungkot, pero huwag naman tayo na hayaan na lang natin, na manatili na lang tayo sa kalungkutan. Ang mga disipulo, bago pa man ito naganap, di ba? Ano ba ang nangyari sa kanila? Andoon sa kanila yung takot, di ba? Nagtatago sila dahil nga pinipersecute sila. Pero nung dumapo sa kanila ang banal na espiritu, ano nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng bold sa paglilingkod sa Panginoon. Tama? Ipinapangaral nila boldly ang Word of God. Dapat ganyan din tayo mga kapatid. Dapat bold tayo sa ating mga paglilingkod. Sagabat na sa atin yung banal na espiritu na galing sa Ama. Kaya dito, it is proven in the day of Pentecost. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagdating ng Espiritu ay ang patuloy na presensya ni Kristo sa ating buhay. Bilang mga mananampalataya. Bakit ko nasabi? Yun nga yun. Yung mga kaganapan na yun. Dahil dyan, sa pamamagitan ng Espiritu, si Kristo mismo yung nananahan sa atin. Ito ang third person revelation
ng Trinity, ng Triune God. Batid po natin mga kapatid na the Father sends, di ba? Sabi dyan nabanggit, ipapadala, the Son prays. Sabi ni Kristo, ipanalangin niya na magpapadala ang Ama ng Holy Spirit. Din anong nangyari? And the Spirit indwells. Yan yung sa Acts chapter 2. Nanahan na sa atin. Hanggang ngayon mga kapatid, may banal na espiritu na tayo sa buhay natin. Napatunayan yan. Yung sinabing another comforter. Tunay na nagpapalakas sa atin. Yung the Holy Spirit. Amen? Kaya dapat makita sa atin yan mga kapatid, na tayo nga, mayroon tayong Holy Spirit. Third points tayo. Unang-una, Christ's peace given is eternal. Word peace given is temporal. Number 3, be focused with faith in Christ's work of promise. Ang sabi dito mga kapatid, be focused with faith in Christ's word of promise. Sabi sa atin ng verse 27c, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sa bagay ito mga kapatid, binibigyang diin ng Panginoong Hesukristo yung kanyang pangako. Dito tinapos niya ang kanyang pahayag, ang tungkol sa kapayapaan. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang sabi niya mga kapatid, ito mga kapatid, this is an invitational. Kumbaga, paanyaya sa atin yan. Na tayo dapat manatiling nakapokus sa kaniyang salita. Sapagkat ito nga po yung pangako niya sa atin sa panahon ng walang katiyakan ang buhay natin. Sa panahon na tayo ay natatakot, kapatid, may pangako po ang Panginoon sa atin. Kaya dito, letter E, the challenge of focus. It is in contrast with the word afraid, mga kapatid. Bakit ko nasabi yan? Alam niyo po kasi, yung word peace, mga kapatid, yung, kumbaga, yung peace ng sanlibutan, may halo po siyang takot. Amen? Fear of losing, but Christ's peace gave faith for trusting. Kumbaga mga kapatid, sa sanlibutan, maaring mawawala. Kumbaga nagbibigay ng kapayapaan, pero may halos siyang takot. Ibig sabihin, anuman ang hawak mo ngayon mga kapatid, maaring, maaari siyang mawawala bukas. Kaya di ba, pagka may pira ka, mayaman ka, di ba, doon ka mas lalong natatakot. No? Di ka nga makakatulog eh. Dahil baka mamaya manakaw yung pera mo, ma-hold up yung pera mo, mapasok yung bahay mo. Ganyan yun eh. Payapa ka nga dahil marami kang pera, pero may halo siyang takot. Tama naman, di ba? Mayaman ka, na doon yung kapayapaan mo, pero sa loob-loob mo, may takot ka. Dahil mamaya mawala sa iyo. Amen. Ganyan yan eh. Ibig sabihin mga kapatid, ano man ang hawak mo ngayon, maaaring kang mawawala bukas. Pero ang kapayapaan na hatid ni Kristo mga kapatid, tandaan natin, nagbibigay ito ng kapayapaan na kailanman hindi nagbabago. Na kahit mawalan ka na ng lahat, ang kaniyang pangako, ang kaniyang presensya ay nanatili na sa ating puso.
Pero ang kapayapaan ng sanlibutan, mga kayamanan na yan, pera na yan, maaaring nagbigay siya ng kapayapaan, pero hindi natin maiwasan. Nandoon sa iyo yung takot na baka yan pa ang magpapahamak sa iyo. Kaya nga sabi niya, John chapter 16 verse 33, anong sabi dito? In me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. May kapighatian sa sanlibutan. Ngunit anong kasunod na sinasabi? But be of good cheer, ang sabi ng Panginoon. Lakasan mo ang loob mo. I have overcome the world, mga kapatid. Yan ang mga pangako ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid, ang isang mayamang negosyante, di ba? Kapag siya ay nakapokus sa sanlibutan, lagi siyang nag-aalala. Di ba? Kahit mayaman pa siya, marami pa siyang pera. Marami siya, maaari sabihin natin, maraming bantay ang bahay niya, may CCTV siya. Di ba? Mayroon siyang insurance, pero ang kanyang kapayapaan ay nabubuhay sa takot. Napakahirap na sitwasyon yan. Yung kapayapaan na mayroon ka, parang ipinamuhay mo sa takot. Pero ang isang, yung isang mananampalataya na kahit walang yaman, may katahimikan. Dahil alam niya, He who promised is eternal. Amen? Amen. Amen. Now, para sa atin mga kapatid, saan tayo dapat nakapokus? Ha? Letter B, in Christ's promise of salvation. Malinaw po yung mga talata mga kapatid. Kung balikan natin yung verse 1 and 4, malinaw na ay pinagpakita doon yung kaligtasan na siyang pinanghugutan ng kapayapaan ng isang tunay na mananampalataya. Ang isang pananampalataya, mga kapatid, siya ay pinapatatag sa pangako ng salita ng Diyos. Ganyan dapat tayo. Ano man ang pagsubok, di ba? Nandun sa atin yung lalong tumatag pa. Dahil nga, ang salita ng Diyos, yan yung ating pinanghawakan. Ano bang sabi ng salita ng Diyos? Ikaw ay ligtas na. Nais kong ipakita sa atin dito mga kapatid, na nung si Kristo ay umalis, iniwan niya sila, yung kanyang mga disipulo, ng kapayapaang dulot ng kaligtasan. Yan po yung ibig kong sabihin. Isang bagay na higit pa sa lahat ng kayamanan ng mundo, dahil hindi ito kayang ibigay ng sanlibutan. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, si Kristo ay bumalik sa langit. Iniwan niya sa kanyang mga alagad at yung kanyang iniwan niya yung kanyang kapayapaan sa kanyang mga alagad. Yan po yung isang napakahalagang kayamanan. Hindi pira, hindi ari-arian, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan ng mundo, kundi ang Espiritu na nananahan sa atin upang mapanatili ang kapayapaan sa ating puso. Ito ang kapayapaang hindi kayang bilhin. Di ba? Hindi kayang nakawin at hindi kayang mawala sapagkat ito ay bunga ng kaligtasan kay Kristo. Yan po dapat ang makikita natin. Kaya kung ikaw pagod, balisa, o natatakot, remember Christ's promise. Anong sabi niya sa ating talata? My peace I leave with you. My peace I give unto you. Amen? Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Tapos na po tayo. Outline po natin. Sabi dito, unang punto, Christ's peace, give it is eternal. World's peace, give it is temporal. Then number 3, be focused with faith in Christ's word of promise. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sana'y makapagbigay sa atin ng bayong pundasyon sa lalong ikakatibay po ng ating pananampalataya ang mensahe. Kaya good evening po sa lahat at tawagin ko na po si Pastor Wenny.
Gusto ko yung kanta na kinanta ng praise singers na pwedeng tugtugin sa ating call to worship. Baka pwede practicein ninyo yung